Episode 4, Day 7 to 8.5. Ang pagbisita ko sa aking lupang sinilangan at ang unang rest day dito sa probinsya ng Northern Samar. Good day mga kapadyak! Noong nakarang video ay napatigil ako sa Canavid, Eastern Samar magtatanghaling tapat dahil sa maagang pagkapagod. Nang makabawi na ng pahinga at lakas ay lumarga na ako kinabukasan habang madilim pa. Target ko ngayong araw ang 113 kilometers na daan patungo sa bulubunduking parte ng Northern Samar. Nakapag-almusal na rin ako sa bahay ng biyenan ko, kaya't medyo may layo-layo agad ang may papadyak ko bago kumaing muli. Alas 6 na marating ko ang susunod na bayan ng Dolores. Tapos ay napabili naman ako ng tinapay dito sa oras, para may pangsapin habang bumabiyahe. Inubutan na naman ako ng ulan dito sa San Policarpio. Mabuti na lang ay pinatuloy ako ni tatay habang nagpapatila. Nagkakwentuhan na rin kami tungkol sa buhay-buhay at napag-alaman ko na may pares na karamdaman ng anak niya. Naalala ko tuloy, napaubos na ang gamot ko para sa sakit na hyperthyroidism. Kaya sa susunod na bayan ng Arteche ay bumili na ako. Welcome sa bayan ng Arteche. Magre-refill lang tayo ng tubig dito. At maghanap ako ng pharmacy. May bibili na akong gamot yung sa thyroid ko. Yan. Welcome sa bayan ng Arteche. Sa last video nabanggit ko na Arteche ang huling bayan ng Eastern Samar. Yan ay dahil naroon ang highway boundary nila ng Northern Samar. Meron pa palang isang tagong bayan dito sa Eastern Samar. Yan ang Ipalpad. Pero di ko na pinuntahan dahil out of way na siya at medyo mapapalayo ako sa aking ruta. Sobrang tirik nito. Welcome sa Northern Samar. Mag-aalas 11 na marating ko ang boundary at excited na ako dahil malapit na ako sa aming lugar. Yung pagkasabik ay napalitan ng konting pagkadipsmaya dahil sa init at tarik na akating papuntang Lapinig, ang dulong bayan ng Northern Samar. Dito unang nasagad ang giring ko at napilitin ako magtulak ng bahagyad dahil nabitin ako sa buwelo. Pagdating sa Lapinig ay naganap na ako ng makakainan at pagkatapos ay nagtungo sa dalampasigan upang magsabit ng duyan at magpahinga. Sobrang init pa rin bandang alas 2 habang binabaybay ko ang mahabang patag na daan papuntang Gamay. Nagpahinga na ako saglit sa plaza at nag-hydrate dahil kasunod na niyan ang dalawang bundok na aahunin papuntang Mapanas. Pagkalampas ng unang bundok ay sinalubong ako ng college classmate ko na si Frankie. Sinabayan hanggang bayan na Mapanas at sinamahang ideskarga ang mga gamit sa aking tutuluyan. Namalengke na rin kami at namasyal dito sa Pinusilan, Rock Formation and Blue Lagoon. "5:30 AM the next day, pamadyak na ako. Pero bago makarating sa susunod na bayan ay nag-almusal muna ako ng maraming ahon. Baon lamang ang 2 pirasong skyflakes at tubig. Di na bale, maiksi lang naman ang ruta ko na nasa 70 kilometers lang mula Mapanas hanggang sa barangay namin sa San Roque, Northern Samar. Totoo nga yung sinabi ng classmate ko. May dalawang mataas na ahon. From Mapanas to Palapag. Sa Palapag na ako nag-almusal at natutuwa ako dahil sa wakas ay napuntahan ko na rin ang unang 4 na bayan ng Northern Samar sa Pacific Coast. Siya nga pala, may dalawang way para makapunta sa lugar namin. Originally, tatawid ka ng 2 ilog sa Pangpang at Lawaang. Ikalawa naman ay via mahabang ruta sa ginagawang bagong kalsada patungong Simora. Yung una ang pinili ko dahil mas malapit dito. 30 at 15 pesos ang pamasahe sa bangka respectively. Dumaan na rin ako sa aking pinsan upang mangamusta at makapag-refill ng tubig. Habang nasa bayan ng Lawaang ay binisita ko naman ang St. Michael the Archangel Parish at ang Inugkahan Grand Canyon. 9:45 na mga kapadyak. At nandito ako ngayon sa Rawis. Next sa Lawaang ay Pambuhan at kasunod na nito ang bayan kung saan ako pinanganak, ang bayan ng San Roque. Pagdating sa bahay ng lola ko ay nagbabalang ako ng mga gamit at dali-daling pinuntahan ang mga anak ko. Ngunit nasa school pala sila sa mga oras na yun, kaya sa hapon ko na lang sila binalikan. Kinahaponan ay naligo na rin ako sa dagat na sobrang lapit lang sa amin. Grabe, na-miss kong umuwi dito. Sinamantala ako na rin pagkakataon kaya kinabukasan ay wala muna akong schedule ng padyak at inilaan ang buong araw sa kamustahan at pasyal. Sakay ng motorsiklo ni Archie ay nagpunta kami sa pantalan ng Pambuhan upang makatalon at makaligo. Dito kami ngayon sa Pantalan, bayan ng Pambuhan. Swimming ka si Kel? Swimming ka? Sa hapon naman ay binisita ko ang aking alma mater, ang University of Eastern Philippines.
Good morning mga padyak. Malungkot man ay kailangan ko ng lumisan at magpatuloy na sa biyahe. Nagpaalam na muna ako sa aking mga anak at kapamilya tapos ay tumulak na papuntang Mondragon. Bago dumating sa Katarman ay inimbitahan muna ako ng college buddy ko at ngayong profesor na dumaan muna sa kanyang klase sa UEP College of Engineering upang magbigay ng maiksing talumpati sa kanyang mga estudyante. Hindi naman ako nagadupiling i-share ang aking karanasan at inspirational words sa mga batang ito kahit na kinakabahan. Binisita ko na rin ang mga kaibigan ko dito sa North Amelco upang mga musta at mga pagpakuha na rin ng litrato. Mataas na ang araw ng lisanin ko ang Kapitolyo ng Northern Samar. Hanggang Port of Allen ay may 48 kilometers pa, kaya naman ay nag-focus na ako sa pagpedal at kumuha na lang ng mga litrato sa mga bayan ng Bobon, San Jose at Lavisares. Pasado alas 12 na marating ko ang Santa Clara Shipping sa bayan ng Allen. Nananghalian na muna ako bago bumili ng ticket sa barko. Inabot ng 365 pesos sa pamasahe kasama ng bike sa pagtawid ng Matnog at every 2 hours ang trip ng mga roro dito. Next episode, ang paglalakbay naman natin sa Bicol Region. Ano naman kayang mga adventures na may experience natin dito? Susunod na yan. Laging tandaan, ride free, stay safe, enjoy, and be humble. Paalam!